Recording, right, guys? This is Brother Roy. Brother Roy just joined us. We're in Esco mode right now. And Father Dottie. This is Larry. Look at Larry with his sunglass. He looks like an actor. These are brothers from Marikina. Look, handsome, smiling. Yes. This is Brother Oates, Brother Benny, Nanay, Lolo, Angelica. And now we go, Brother Ariel. These are the children mixing with the Escomo. Yung kapatid ni Brother Roy. Ayan. Si Brother... Kapatid ng Brother Larry. Brother Roy, Brother Roy, Larry, Larry, Dato, Dado, Brother Brother Utz, Brother Benny, Brother Ariel, Mario, Brother Poki, Mato, Brother Roger. Ayan. Amen. Welcome po natin sila. Brother. Yan, galing pa po silang Marikina. Yan, si Brother Roy at si Brother Larry. Kasama po ni Brother Tim sa New Zealand. So, yan. Kami po yung nagagalak na makasama namin kayo ngayon dito sa Oscar. Hallelujah. Sige po, ngayon po, gusto namin pakinggan yung mga tinig na gusto magpasalamat sa ating Panginoon ngayong tanghaling to. Sino po bang gusto magpasalamat sa inyo? Manay, share ng pagpapala sa ating. Lahat po ba tayo pinagpala ng ating Panginoon? Yes! Sino gusto mag-share? Ako na nakikilala ko yung si Salcedo po. Pinupuro ng Panginoon. Yung pong maganda po siguro share ko sa Panginoon. Yung anak ko 10 sila. Bali yung kasama ko sa bahay, 3 na lang sila. 5 na yung manugang ko. Pero haba ng Panginoon, nakakaraos kami, wala kami ng mga trabaho. Merong isang taong tumulong sa akin. Nung Martes nandito ako, sabi ko kay Sister Raiden, dahil ka ako Merkulis bukas, maghanap na naman tayo ng bigas. Sabi ko, dito ako araw-araw nandito ako. Ngayon biglang may dumating na blessing, tinanggap ko siya, sabi ko doon sa isang tao, Diyos ko, maraming salamat ka ako, meron dumating na blessing sa akin. Kasi yung single parents po ako, ang mister ko nasa Novaliches, hindi na siya umuwi, 22 years na. Ngayon, kahit na iniwang kami, naghingi ako ng tulong sa Panginoon na tulungan ako na bigyan ako ng kalakasan, mapatapos ko yung mga anak ko. 4 silang natapos sa high school. Nakikipaglabada ako, nakikipaglinis sa mga bahay, sa mga kaselgura ko. Pero awa ng Diyos, nakakaraos kami. Walang nagtatrabaho ko. Minsan pupunta ako ng bukid, namumulit ako ng kamote, panakul sa lupa. Sabi ko, Lord, kailan tumanda ako doon, ako nagpapalakul sa lupa na naghahanap ng pagkain ng mga anak ko. Kasi po yung bunso ko, ang 18 edad na po siya. Yung po mga kasama ko, apo ko. Alaga ko yun.
Sinilang ng nanay niya, week lang po, isang linggo lang siya dinabas, nasa akin na. Kaysa po ibigay sa mga ibang tao, iningi ng mga anak ko para nag-aangko. 4 na taon na po siya nung June 26. Pero kahit na ganyan lang po na, sabi ko, Lord, kako, maraming salamat, nakakaraos kami. Minsan pupunta ako sa mga kasama namin sa chapel, sabi ko, Sister, kako, ganyan-ganyan. Paglilinis ko kayo, paglalaba ko kayo, para may makailan yung anak ko, hindi lang po yung sarili ko. Dito kay Sister Ay, sabi ko, then, nag-sign na ba kayo? Sabi ko, dito po ako madaang palagi. Naging sasabihan ng problema, yung nararanasan namin. Minsan, sabi ko rin, kumain na ba kayo? Sabi, Ate Rosy, hindi pa kami nagsahin. Kukuha ko doon sa bahay. Kung meron po siya sa akin, pupunta ako sa ilog, kukuha ko ng kangkong. Ano po talaga ang Panginoon, hindi niya kami binababayaan. Tinutulungan niya ako kahit na wala akong mister. Pero, naging, lahat po ng dinadalo ko sa puso ko, kabigatan, binigay ko sa kanya. Amen. Pero hindi ako nagpapatalo. Minsan may naisip ko, sabi ko, inaano ko pa yung Panginoon. Ngayon pa nakasalanan pala. Sinasabi ko sa kanya, Lord, ano bang nagawa kong kasalanan? Ganun ko yung tinanong ko sa masama palagi. Ngayon sinabi ko sa kanya, kung bigyan niyo ko ng kalakasan ng katawan, hindi ako nagkakasakit para mataboy ko po sila. Pero ngayon po, awa ng Diyos, nakakaraos kami. Sabi nga po nung binata ko, si Ninyo, sabi niya, gusto ko makita yung sinasabi ni Sister Leia, si brother ko ako. Nagkataon po na may nag-text sa kanya, nagpapatulong po yung isang tao. Tinulungan po ng anak ko, dapat po makikilala siya. Binata ko po yung pangapat sa bunso. 29 na po siya, hindi pa siyang kasawa. Ayun. Pero awa po ng Diyos, pinupurot yung Panginoon Amen. sa pamilya namin. Yun lang. Ako po si Roy. Sabi nga, pwede niyo akong tawagin Brother Roy, walang problema. O Roy lang, okay lang po. So, magandang hapon po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil naririto ako kasama niyo. Ito po ay isang honor para sa akin. Pagpamanhin niyo, minsan sa Tagalog hindi ko na alam. No? Kagalakan ng aking puso, karangalan ng aking puso na makasama ko kayo ngayong hapon na ito. Ganoon din po sa aking mga kasama sa sasakyan, Brother Larry. At kayo po na narito, at din yung mga kabataan dito. Gusto kong pasalamatan ng Panginoon dahil yung kanyang mga gawa ay hindi lang hindi po nasusukat lang sa tinatangkilik. Naniniwala po ba kayo doon? Ang kanya pong gawa ay mahiwaga at hindi natin minsan maarok, hindi natin maabot ng isipan yung mga bagay na yun. Hindi po nangangahulugan na naririto kayo. Kayo po ay hindi pinagpala. Sorry. Alam niyo po, gusto ko lang kayong kwentuhan sandali. No? Hindi po ako magpipreach, pero gusto ko kayong ma-encourage. Gusto ko po kayong pasalamatan. Maging parang simple lang po yung buhay niyo rito. Pero ang totoo po nun, kayo po ay pinagpala. Bakit? Tatanungin niyo po kamo, bakit? Makikita niyo man kami, ayos man damit namin. Pero syempre talagang kailangan pagpaguran. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, na huwag nating alalahanin yung ating dadamtin, maging yung ating kakainin. Why? Kasi po nakikita natin yung ibon na hindi nagtatrabaho.
And yet kumakain sila, hindi sila pinababayaan ng Ama. Gayon din po bawat isa sa atin. Gusto ko kayong ma-encourage. Pagdating ko po dito, alam niyo na sa New Zealand, medyo malamig ang klima. Opo. Talagang pagdating pa lang namin ni Brother Tim dito, we are really sweating like a pig. Pawis na pawis po kami. Pero alam niyo po, ganito po, sasabihin ko lang sa inyo, ito ay simple lang, no? Pero namnamin ang puso nyo, tanggapin po ng spirito nyo. Alam niyo po ba na pag pinagpapawisan kayo, it's a blessing? Amen. Bakit? Maaring noon po, nung nandito ako, hindi ko alam po yun. Naisip ko, naku, ang init, punta na ako ng SM. Magpalamig ako doon. Alam niyo, later on, nung nagpunta na ako ng New Zealand, doon po hindi kami pinapawisan masyado. Honestly. Kahit nag-exercise, tumatakbo ka, nagbabasketball ka, hinahanap mo yung pawis, walang pawis. Kahit na gusto mong pawisan, wala. Yun po ang hinahanap namin. Eh dito, hindi ka pa nagtatrabaho, pawisan ka na. Ito po yun. Opo. So ngayon, ako po ay 43 years old na and I'm not ashamed of that age. Pumunta po ako ng doktor, nag-check up ako. Ang sabi ng doktor, ang taas ng cholesterol mo. Iisipin niyo po, bakit ang taas ng cholesterol? Ako po, gusto kong maging healthy sa buhay ko. Gusto kong pangalagaan yung pinagkatiwala ng Diyos na katawan ko. Pero doon sa New Zealand, ang gulay po ay mas kokonti kisa sa karne. So in short po, mas kinakain namin karne. Mas carnivorous po kami doon. Kumbaga sa word. No? Everyday po yun halos. Kung gusto mo, yung pong tuyo natin dito, hindi ko na pagpapalit sa, sa steak. Yung iba lang kasi nag-iisip, naku, steak ang sarap nun. But the thing is, yung steak po, pagdating ng time, masasawa din kayo. Hahanapin mo yung tuyo natin, yung daing natin. Totoo po yun. At doon po, yung gulay kailangan mo bilhin at napakamahal. No? So in short po, parang dito sa Pilipinas, minsan ang thinking lang po ng tao ay negative. But the truth is, we are blessed. Sabi po nung doktor sa akin, okay, nagpababa po ako ng cholesterol, nag-diet po ako. Kumain po ako ng mas maraming gulay, saka mga isda. Bumalik po ako sa doktor, nagpa-check up ako. Sabi ng doktor, mataas pa rin, kailangan mo mag-maintenance. Sabi ko, no, I'll do exercise. Sabi ko, ayoko po ng maintenance kasi mahirap mag-maintain ng gamot. Di po ba? So in short, nag-exercise po ako. After 6 months, I came back. Sabi po ng doktor, mataas pa rin. Sabi ko, what shall I do? I already reduced everything. Nag-diet na po ako. Sabi na, lahat na, konti na lang yung meat na kinakain ko. Sabi na, you have to do exercise. And you have to be sweating. Why? Kasi po yung sweating, yung pagpapawis po natin, alam niyo po ba, ito yung nagre-release ng toxin sa katawan. Apo, pag lumalabas po sa katawan ng tao, yung pawis, nagre-release ng toxin. Ibig sabihin, nililinis yung loob, lumalabas sa ating pong mga, yung sweat pores, no? Yung glands natin. So, ano po yung connection nun? Ang connection po nun, kung pinagpapawisan tayo, nare-reduce yung mga fats po natin natutunaw. Pag hindi po kasi natunaw yun, nasa loob lang. Then later on, yung po ang nagiging cause ng sakit. Naniniwala po ba kayo doon? So sabi ko, what else shall I do? Mag-exercise. Kaya po yung sabi ko nga, imagine mo, it's a wonder, it's amazing. The Lord is amazing. Tayo po rito, akala natin, pawis na pawis tayo. We are cursed. We thought we are cursed, but the truth is, we are blessed. Kung nagsusweat tayo, nagre-release po ng toxin sa ating katawan. Opo, nilalabas po ang mga dumi. Ngayon, pagkain naman, kung nakikita po natin kangkong, but the truth is, that's more healthier. Isipin natin ng karne. Totoo po, it's in the Bible. Biblically speaking, sabi po ng Panginoon in the first time, yun may mga bunga ng kahoy na yun ang kakainin ng tao. Ang totoo po, tayo ay nakadesign para kumain ng mga bunga ng kahoy at mga gulay. At hindi po karne. Totoo po yun, dahil otherwise, yun nga, yung iba may masakit sa puso, yung iba ay talagang may mga arthritis. Totoo po yun, lahat po yun nakukuha din sa kinakain natin. Kaya po kayo dito, sa tingin nyo man ay parang kulang, pero totoo po, when you look around,
Kayo nga po pinagpala, pupunta ka lang, kukuha ka ng kampong. Doon po, magtatrabaho ka, 8 hours a day, saka ka lang makakabili ng mga kailangan mo. Pero dito po, tinanggal ni Lord yung stress nyo. Stress lang kayo sometimes when you need food. But during the day, sabi nyo nga, pupunta lang ako doon, magkukwento kami, okay na kami. Magpa-fellowship kami. Ang pinaka-importante po doon, the Word of God. When you share the Word of God together, you enjoy the fellowship, you are being fed. Pinapakain po kayo spiritually. That's a blessing. Kaya po, when I heard yung mga testimonies nyo, if you think about it, akala lang po ninyo, kami po ay pinagpala. Pero ang totoo po, every one of us is blessed. Amen. Do you believe that? Sabihin niyo po sa sarili niyo, I'm blessed. By the Lord. Jesus Christ. Sa Tagalog po, ako'y pinagpala ni Jesus. Sige po, sabihin natin. Ako ay pinagpala Ni Jesus. Tanggapin niyo po yun. Why? Kasi po, yun po ang mag-change sa ating mentality. It will change our mentality. It will change our perspective. If you think that you're blessed, truly you are blessed. Amen. Why? Because we are the sons of the living God. Sons and daughters of Amen. the living God. Amen? Amen. So, I'd like to thank the Lord for this opportunity that I'm here today to hear about your testimonies, to be with you. It's an honor, and I thank the Lord and I glorify the Lord. And the Lord bless you all. God bless Amen. us. God, the same yesterday, O Lord God, today and forever. As we stretch our hands towards your children, Lord God, let your anointing flow upon them, that may they be protected, Lord, from the works of the enemy, that they will not be deceived in the name of Jesus. Amen. Lord, hindi sila malilin lang ng kaaway, Panginoon, sapagkat sila ay sa iyo. Lord, as we stretch our hands towards them, Lord, protect them, Lord. Let them wear, O Lord, the helmet of salvation. Amen, Lord. Let them wear, O Lord God, hallelujah, the full armor of God. Hallelujah, that in every trials and temptation in their lives, it shall not prevail. We declare victory in Jesus' name. We declare, Lord, your protection upon them. Yes, Lord. We declare, Lord, wisdom, knowledge, and understanding from the power, from your high, O Lord God, from the power of the Holy Spirit. Lord God, release, O Lord God, the wisdom, knowledge, and understanding. Amen, Lord. The same, O Lord God, anoint. Blessed be a glorious name. Blessed be your name. In the desert place, the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I turn back to praise. In the darkness, no living more. Still I will stand. Blessed be the name. The name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. Take away. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. Then, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The Father in heaven has given His only beloved Son, Jesus, Amen. to die on the cross for you and me. No problema can stop God from loving you. Amen. God the Father gives us His Son Jesus, and in return He takes away all our pain upon Him. Amen? Amen.